Amen. Tayo po'y magpapasimula na. Tayo po'y aawit ng masiglang awitin. Bago lahat, purihin muna natin Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Praise God! Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Tayo po'y umawit ng masiglang awitin. Awitin natin araw-araw.
Taas natin ating kamay, siguro sa pagtanggap sa kanyang presensya. Sa tabi natin mga bagay na gumugulo sa oras na ito, atin muna natin siyang mapurihan sa umagang ito. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng Ama, at wagas mo pasinta. Habang walang kakayanang masukli
Amen. At ngayong umaga tayo po'y dudulog sa panalangin. Ating itaas una po sa lahat ang ating pong mga tagapanguna sa fellowship na ito. Buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell at ang ating national leader, Pastor Alberto, Sister Susan Disipeda. Bukas magsisimula ang crusades at sa Martes ay conference at seminar. Kaya yung mga delegates, panalangin natin nasa paglalakbay at yung iba naman ay naririto na. Ang ating hingiin sa Panginoon ay kumilos siya sa makapangyarihang paraan at napapanahon, kailangan ng ating bansa ang salita ng Diyos, kailangan nating lumakas sapagkat ang labanan nito ay katwiran at kasamaan. Sa mga missionaries, taas natin sa Panginoon at higit sa lahat ang Taipei, Taiwan at ganun din ang Xiongli. Patuloy natin ipag-pray sapagkat yung kanilang pastor ay bisita natin at sa kasalukuyan ang napagkatiwalaan sa ministeryo sa gawain doon si Brother Gerald, ganun din Sister Anna at ilang mga kapatiran. So ipag-pray po natin na sila ay gabayan at patuloy rin gamitin ng ating Panginoon. Ang mga regional leaders sa kanilang mga conferences, crusades, pioneer rally, harvesters coming, at ganun din mga kapatid, ang ating church dito po sa Las Piñas, ang inyong lingkod, ganun din ang aking pamilya, at maging kay Pastor Jet, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, Sister Ruth Caba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinog, Pastor Nap, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Suruiz. Sa mga kapatiran may mga business ang Heartless Family, Sister Merlita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At sa mga personal request kay Brother Gian, Sister Seni Arsadon, sila ay magkaroon ng anak, at ganoon din kay Sir Alvin Oronya, pagpalain ng Panginoon ang kanyang company. At sa mga kapatid nating may karamdaman, patuloy nating itaas sa prayer, Gitulio Celi Sr. for recovery, Brother Leo Hilot for recovery, Sister Merly Conisado for recovery, Sister Linda Caba sa kanyang breast cancer, panalangin natin na siya pagalingin ng ating Panginoon. At kay Brother RJ Navarez, meron siyang gallstone na ang Diyos ay magimala sa kanyang buhay. Sa mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Jing Macaraig, Maribel Garcia, Roxanne Esteban. Ngayong umaga na parito kayo, may mga personal request kayo, pwede ba makita ang inyong kamay? Panalangin natin ang ating bansa, panalangin natin ang ating conference, magsisimula bukas at magtatapos ng Biyernes, at ipanalangin din natin mga kapatid ang gagawin ng Panginoon sa umagang ito, ang Diyos katagpuin ng ating pangangailangan. Habang lumalapit si Brother Bong, pangunahan tayo sa pambukas ng panalangin, minsan papalapakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Panginoong Isus, maraming salamat o Diyos. Ngayong umaga, Panginoon, papatuloy kami lumalapit at mapapababa, Panginoon, sama-sama kami ng nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Lord God, ngayong sandali, Panginoon, namin inimbitahan ang banal na Espiritu. Samahan mo kami, Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon. Lord, magpakahayag ka sa aming kalagitnaan. Tunay, Lord God, sabi mo, Panginoon, 2 o 3, ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Naniwala kami ngayong umaga, Panginoon, na mayroon kang gagawin, Panginoon, Lord God, sa aming kalagitnaan. Ngayong sandali, salamat o Diyos. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang gawain ito. Gawin, Panginoon, ang gawain sa Prescott. Gawin, Panginoon, sa Mandaluyong, Panginoon. Maging o Diyos, ang araw ng bukas, ipinagkatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ang konferensya, Panginoon, ipinagkatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ang pagsama mo, Panginoon, sa masimula pa lamang hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Salamat o Diyos, amin din po itinataas sa iyo, mga kapatiran namin, Panginoon, nang sa malayo, Panginoon, mga misyonary, Panginoon, gawin ang mga negosyo
negosyante, Panginoon, Lord God, gawin ni Panginoon, Lord, ang may mga karamdaman, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, patuloy mong abutin na yung mapagpalang kamay. Salamat po, Diyos. Amin ang inaangkin sa mga sandali ito, Panginoon. Ang biya at pagpapala, Panginoon, na labas kami sa gusaling ito, Panginoon. Kinatagpo mo na, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magtanggapan sa isa't isa. Halina't sama-sama purihin siya. Halina't sama-sama purihin natin siya. Halina't sama-sama awitin natin siya. Praise God. At ang ating schedule of worship, mga kapatid, Sunday school ay 9 a.m. at Sunday morning service ay 10 a.m. Sunday evening service ay 6:30 p.m. Wednesday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating pong panalangin, Monday to Saturday. At ang ating pong International Bible Conference magsisimula po bukas ng gabi. Kaya yung mga dadalo, mga kapatid ay agahan lang ninyo. At alam ko po na may gagawin ang ating Panginoon dahil ito ang malakihang gawain na ginagawa sa ating pong bansa 2 beses sa loob ng 1 taon. Pinapanalangin ito at pinag-aayunuhan. Kaya mga kapatid, ito yung ating pong kailangan, lalo na kaming mga pastor. Kailangan namin ito sapagkat kuminsan nauubusan kami, natutuyo ang aming spiritual life. At hindi lang yan, kundi may mga digmaan, may mga labanan. Kaya sa konferensyang yan ay muling pinapalakas kami at muling ginagamot spiritually, no? Para haharap na naman sa pagmiministeryo. Ito yung sikreto ng ating pong mga kapatid, ministry, at ito rin ang sikreto ng ating pong fellowship. Kaya sa mga hindi makakadalo ay through online, no? Napakahalaga ito. So, kung naglalaan kayo sa TikTok at TokTok, no, sa mga vlogger na mga Kristiyano, wala naman kayong mapupulot dun eh. No? Sinasayang nyo lang yung oras nyo para sila ay kumita. No? Kaya mas maganda mapakinggan natin ngayon ay salita ng Panginoon. Kasi maririnig mo sa radyo, mapapanood mo sa television, maging sa cellphone, mabubugdot ka lang eh. No? Maiinis ka lang. Kasi yung nasa posisyon, tinitira yung nasa opposition. Yung opposition naman, didepensa, kaya makukumpuse ka lang, malilito ka lang. No? Kaya kailangan natin mga kapatid ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? No? At tayo mga Kristiyano na, kaya huwag kayong maging marites. No? Binago na tayo ng ating Panginoon. Kaya ayaw mo sila doon. Ang tungkulin natin, mga kapatid, manalangin lang. At alam ng Diyos ang gagawin niya. No? Kaya huwag mo nang dagdagan yung init ng panahon. Mga kapatid, tumaas yung bill ng kuryente na ngayon mo lang nalaman pala na ang daming chinarge sa'yo. No? Iinit din ang ulo mo. So, kahapon ay nasa
Kaya kung wala kayong gagawin, no? Lalo na ngayon, pesta nila dito. No? Nako, mag-ingat kayo. Sobrang init ng panahon ngayon, tsaka tayo mga mananampalataya na wag na kayong makiayon doon. Kasi yun ay pagsisilbi mga kapatid sa Diyos-Diyosan. No? Na ilalagay ka lang sa ilalim ng sumpa. No? At ito yung dapat maintindihan ninyo mga kapatid. Hindi natin pinagdiriwang yan. No? Kaya babantayan ko yung mga Facebook account nyo. Baka mamaya mag-live kayo. Sasayaw-sayaw kayo ron, bibirit-birit kayo mga kapatid, iyari ka kay pastor. No? Kaya ka pala hindi ka nagsimba dahil nanduron ka pala. No? Amen? Kaya ingat kayo dyan. Praise God. Okay, so yun ang ating pabalita, ilang paalala. At May 9, mga kapatid, ang Dungkayan at Malinaw Wedding. No? Bibriefing ko lang kayo mamaya after ng pangangaral. No? Yung ating gagawin. Napansin naman ninyo yung preparation. Kasi yung isa sa natutunan ko, as a pastor, dapat systematic ka. No? Meron kang plano, mga kapatid, hindi yung bibiglain tayo, kundi kinakailangan may plano na to, may sistema tayo upang sa ganon. So, praise God. May nagtanong, ano daw meron? Hindi ito Santa Cruzan. No? Nahinabangan niyo mamaya, Santa Cruzan, ganyan, may parada dyan. No? Hindi, ano tawag doon yung? Flores de Mayo, yan. No? Hindi kami mayora at mayores dito ni Sister Susan. No? Sige na, doon sa mga nagtatanong, ano daw ibig sabihin JNC? Jesus Christ. No? Kasi kailangan updated ka sa mga nangyayari ngayon. Kaya pagdating mo, ano nangyari? Bakit? Wala namang nangyari. Inaayos lang natin. Amen. No? Kasi yun ang kailangan natin. Dahil lumalago na yung church natin, dapat nag-upgrade tayo at kailangan mga kapatid sumusulong ang gawain ng Panginoon. So, May 9, Dungkayan at Malinaw Wedding. At May 29 and 31, ito yung VBS, Vacation Bible School. Mga kapatid, sa pangunguna ni Sister Trician, ganun din ni Sister Sharon. So, 3 araw yan para sa mga kabataan. Kaya yung inyong mga anak, dalhin po ninyo at mag-iinganyo pa tayo ng mga kabataan. So, malaking tulong ito sa biyaya ng ating Panginoon. At dun sa mga magulang ay kailangan din namin ang inyong suporta. So, yun lamang muna mga kapatid. Wala na akong nakalimutan. At ngayong umaga, tayo maghahandog ng ating mga kaloob sa ating Panginoon bilang pagpaparangal at pangunahan tayo ni Brother Gian sa pagligong at panalangin. Tayo po saglit na yumuko, mga kapatid. Diyos na kapangyarihan po sa lahat. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito. At salamat, Panginoon, sa magbibigay. Bigyan niyo po, Panginoon, ng siksik na umaapo, Panginoon, O God. At i-provide niyo po, Panginoon, walang trabaho na magkaroon ng trabaho, Panginoon, O God. Binabalik ko, Panginoon, ang iyong pagpara. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo'y umawit sa Panginoon, halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Pagkais mo bigay, pagpalain lubos. Halina't biyando ang mabuting natin.
lubos, halina't ihandog ang mabuti natin, kasabay ng pagsabay ang pupuri. Praise God. Dalangin ko na pagpalain ng Panginoon ang ating mga handog at kaloob. Nais ko pong hiramin ang pakikinig ng bawat isa at dadako tayo sa salita ng ating Panginoon sa aklat ni Nehemiah sa ating pong mga Biblia. At isang talata lang po ang ating pong babasahin at pag-aaralan. Ganito po ang sinasabi. At isinaysay ko sa kanila ang kamay ng aking Diyos na naging mabuti sa akin, at gayon din ang mga salita ng hari na sinalita niya sa akin. At kanilang sinabi, magbangon tayo at magtayo, sa gayon kanilang pinalakas ang kanilang mga kamay sa mabubuting gawa. Tayo po saglit na yumuko at manalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang aming panambahan, banal na Espiritu. Ikaw ang malayang kumilos at hinihingi namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon. Maingat namin binabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong tatlong kalalakihan, sila'y humaharap sa bagyo. Yung una, nakatingin lamang siya at hindi nakapagdesisyon, kaya ang naging resulta nito ay tinangay siya ng hangin. Yung pangalawa naman, nagdesisyon siya, tumayo, pero hindi lumaban. Ang resulta, siya ay natumba. Yung pangatlo, nagdesisyon, lumaban at nag-adjust, at ang resulta, siya ang nakaligtas at tumibay. Kaya ngayon pong umaga, nais kong mangaral sa paksang Becoming a Decider, a Defender, and a Developer. Hindi sapat ang maging decider lang tayo o defender. Kailangan mong maging developer para magtagal. Ang pangangaral na ito ay hamon sa bawat mananampalataya na naghahangad, mga kapatid, na siya ay makaranas ng tinatawag na paglago spiritually at ganun din to rise in responsibility. Ang main idea ng ating pong pag-uusapan, ang bawat mananampalataya ay tinawag lang hindi para maniwala, kundi para kumilos. Kaya tatlong katotohanan ng ating pag-aaralan, a decider o tagapagpasya. Ang sabi rito, choose your direction. Piliin mo, mga kapatid, ang iyong direksyon. Defender, tagapagtanggol, protect your conviction. No? Napakahalaga po ito, mga kapatid, sa ating pong pamumuhay bilang mananampalataya. Ito yung isa sa dapat nating pakiramdaman na maging sensitibo tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu. Yung ating pong salvation, kung alam mo na mako-compromise at ikakapahamak ng iyong kaligtasan, may conviction. No? May conviction. Maririnig mo yan, yung tinig na yan, at kasabay po nito, pag alam mong mali ang iyong gagawin, kinakabahan ka. No? Pagka minsan nakakapakinig ka ng tinig, at ang ginagamit niya, yung maliit na tinig na sinasabi niya, huwag mong gawin yan. Huwag mong ipagpatuloy yan sapagkat yan ay hindi nakalulugod
sa ating Panginoon. Una nga, baka maapektuhan ang iyong salvation. Pangalawa, baka ma-compromise ka sa iyong gagawin. No? Dahil tayo po ay mga Bible believer na, yung mga bagay na hindi dapat gawin ay hindi mo na dapat gawin. No? Naririnig naman ninyo yan sa pangangaral. At isa pa, mga kapatid, nababasa mo rin sa Biblia. Yung pinapasok natin sa ating mga bunganga, sa ating katawan, mga kapatid, alam mo naman na hindi makakabuti sa iyo. No? Kaya, proteksyonan natin yung ating pong conviction. Kasi ang pinakamahirap na kalaban natin bilang Kristiyano, yung sarili mong konsensya. Developer, tagapagpaunlad sa kaharian ng Diyos. Ito yung ating kailangan. Dapat lumalago tayo sa ating kapasidad. No? Hindi lang yung hahanapan mo, yung church mo, sana umuunlad, sana may progressive, sana may panibagong project lagi, sana may panibago naman akong makita na ikasasaya ng aking mga mata. Maganda yun. Pero sa kabilang banda, dapat nakakasabay ka kung ikaw ay isang mananampalataya. No? Kailangan sumasabay ka sa paglago. At yung capacity natin, napakahalaga po ito bilang mananampalataya. Dapat lumalago ka. No? Kaya hahatiin ko sa 3 bahagi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Point number 1, maging tagapagpasya. O dapat marunong kang magpasya. Sabi roon sa ating tekstong binasa, magtayo tayo. Ito ay collective decision na hindi lang sinarili ni Nehemiah, no? Kundi hiningi niya yung mungkahi at desisyon ng mga tao. Sabi niya, magtayo tayo. Hindi niya sinabi rito, magtatayo ako. Hindi niya sinabi rito, itayo niyo. Kundi ang sabi rito, magtayo tayo. Collective decision. Kinuha niya muna yung mungkahi ng mga taong nasasakupan niya. Yung mga mayayaman, yung mga manggagawa, tapos yung mga mahihirap, kinausap niya ito, pinakita niya yung plano at ganun din yung desisyon. At nagkaisa sila, mga kapatid, ayon sa kanilang kakayanan. No? Alam niyo mga kapatid, walang mangyayari sa buhay natin hanggat wala kang ginagawang pagpapasya. O walang decision kang ginagawa. Ang big idea ng ating pag-uusapan, every great move of God begins with a decision. No? Kaya kung gusto mong makita ang dakilang gagawin pagkilos ng ating Panginoon, simulan mo yan sa iyong pagpapasya. Ang magpapasya, hindi yung ibang tao. Ang magpapasya, ikaw. For example, hihingiin mo pa ba yung mungkahi ng ibang tao kung magtututbrush ka ngayong umaga o kung maliligo ka? Ay, desisyonan mo na yan. Amen? At dun sa mga binata at mga dalaga, malalaglag na yung numero, mga kapatid, sa kalendaryo. Ay, mag-asawa ka na. 45 years old ka na, 50 years old ka pa. Hihingi ka pa ng mungkahi sa ibang tao. Pwede na ba akong mag-asawa? Mag-desisyon ka na.
Ito, gagamit ako ng halimbawa. Nagkausap kami ni Pastor Ray, yung ating missionary sa Taipei, Taiwan. Merong isang kapatiran dong babae. Hanggat gusto niya, mga kapatid, na manatili sa Taiwan, o pwede siya. At dahil mayaman yung kanyang boss at mabait, tinulungan siya na mag-put up ng business dito sa Pilipinas. So, ganun yung kanyang ginawa. Ang kapatirang babaeng ito ay meron siyang pinapanalangin na kapag umidad siya ng 40, gusto niya nang pumasok sa marriage. Kasi nailagay niya na yung kanyang mga magulang, mga kapatid, pamangkin sa magandang buhay para naman sa sarili nila. Kaya dapat ganun din iniisip mo. Yung mga nag-a-abroad, huwag lang kayo tulong ng tulong. Sa una lang yan, tulungan ninyo yung dapat tulungan. At kayong mga tinutulungan, tulungan nyo rin sarili nyo. Dahil hindi nagsipag-abroad yan para sustentuhan lang kayo. Kasi tatanda sila, kawawa. Paano ang future nila? So mga kapatid, merong isang pastor doon na inirekomenda yung kanyang disciple. Tapos na rin sa pag-aaral at nasa ministry na. Kulang na lang ang magiging partner para i-ordain bilang pastor. Alam mo, nung nag-video call, yung disciple pa yung nagtatago. Takot na takot. Alam mo sabi ni sister? Magsabi lang si Brad na pwede bang mag-meet tayo. Anytime, magpapaalam siya sa kanyang boss. Pupunta siya, mga kapatid, ng Pilipinas. At handa na yung lahat ng kanyang pangangailangan. Anytime. Kasi hinihingi niya talaga yung confirmation. Pag edad niya ng 40, gusto niya nang pumasok sa marriage. Tignan ninyo, may mga babaeng gano'n. Kaso nakakalungkot. May mga lalaki at binata pala natakot pagdating sa marriage. Kaya saludo ko sa mga magpapakasal. Kay James at Claire, matatapang yan. Kaya ito yung ilang mga bagay na dapat natin pagdesisyonan. Kung gusto mong makita ang pagkilos ng Diyos, ganun din sa panawagan ng Panginoon, sa calling. May abilidad ka, may talento ka, may resources ka. Tinatawag ka na ng ating Panginoon. Pero ngayon, undecided ka pa. Kaya ang sabi rito, magpasya ka na. Kapatid, pagpasyahan mo na magpagamit ng buhay sa ating Panginoon. Lalo na ngayon, merong krisis pagdating, mga kapatid, sa kaharian ng Panginoon. Kailangan ng mga manggagawa. Sa Joshua 24 verse 15, ganito po ang sinasabi. Kukunin ko lang yung point na gusto kong bigyan ng pansin dito. Ngunit para sa akin, sabi ni Josue, at sa aking sambayanan, maglilingkod kami sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ang perfectong decision ang nagbabago ng buhay, kundi ang desisyong ginagawa na may pananampalataya.
Meron ngang nakapagsabi ng ganito, indecision is a decision to stay where you are. Kung nasaan ka raw ngayon, mga kapatid, yan ay dahil sa iyong pagpapasya na ginawa. Kaya ang decider ay hindi nagdadalawang isip. Si Joshua ay tumayo sa gitna ng mga taong nag-aalinlangan. Habang sila ay nagmamasid, si Joshua, sa tekstong ito, siya at ang kanyang pamilya ay nagpasya. Nagdesisyon. Kaya ito rin ang kailangan mo. Kung ikaw ay padre di pamilya, o kung ikaw ay unang nakakilala sa inyong pamilya, kailangan mag-decide ka, magpasya ka. At anong pagpapasyahan natin? We will serve the Lord. Maglingkod sa Panginoon. Kaya kailangan magpasya ka. At ito yung nais ng ating Panginoon, mga kapatid, yung ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Alam mo, ang kinatutuwaan at kinasisiyahan ng Diyos ng mga tao sa ibabaw ng mundong ito, hindi yung mga mayayaman, amen? Hindi yung marurunong, at hindi yung mga nasa posisyon. Mga kapatid, ang isa sa kinatutuwaan ng Diyos, kinagagalakan ng Diyos, ito yung mga taong naglilingkod sa Panginoon. Kaya sulitin mo habang malakas ka pa, sulitin mo habang buhay ka pa. Kaya huwag mong tipirin sa paglilingkod ang Panginoon. Kaya nga sinabi ko sa inyo, nung nakarang linggo sa pangangaral ko, sunod-sunod yung ating gawain. Friday, Saturday, revival, Sunday, service, Monday, mga kapatid, nandun kami sa konferensya hanggang Friday. Saturday, mga kapatid, magkakaroon ng kasalan dito. Kaya nga yung preparation namin nilalatag, inaayos na namin yan. Pagtapos ng panambahan natin mamayang gabi, tatanggalin na namin itong lahat ng gamit na ito. At ilalatag ko ito. Kasi wala na kaming time. Dahil kinaumagahan ng Sabado, may gawain. No? Hindi ako nagrereklamo. Kasi alam ko, mga kapatid, itong ginagawa ko sa Diyos. Hindi sa tao. Sa paglilingkod sa Panginoon. Alam mo, mga kapatid, ang tawag sa'yo pag naglingkod ka sa tao, alipin. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, ang tawag sa iyo, mga kapatid, anak niya. Eh, mamili ka. Kaya napakahalaga ito na kailangan pagpasyahan natin sa paglilingkod sa Diyos. Ang decider ay may paninindigan. Marami noon ang nahulog sa idol worship. Ito yung Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Pag sinabing Diyos-Diyosan, gawa ng kamay ng tao. Ang sabi roon sa panahon pa ni Josue, napakarami nito. At alam ba ninyo, sa panahon ni Josue, hinilma ang kanilang Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng ginto. Kaya nakumbinsi nila ang ilang mga Israelita na lumuhod at sumamba dahil yung imahe ay ginto. Pero ngayon, sa panahon natin at dito sa Pilipinas, kahoy ang hinulma. Hinulmahan. Isipin mo, walang kabagay-bagay. Bakit ganon? Bakit ganon?
ninyo mga kapatid, bago ko nakakilala sa Panginoon, dati, iba't ibang reliyon yung aking pong pinasok. Kasi naghahanap ako ng kaligtasan. Nagtatanong ako noon. Bago ako nakakilala sa Panginoon, dati akong sakristan ng Redemptorist Church. At pag may prosesyon sa lugar namin, 3/4 mga kapatid na nandoon sa prosesyon, mga kamag-anak namin, mga tiyuhin ko. Pero ang gulo ng buhay namin, araw-araw, nasa barangay ako, pinapatawag ako. Ang gulo ng buhay namin. Sabi ko, parang merong mali. At ang mali dapat tinatama.